Ngayong 2024 mga kapatid, maugong na naman yung mga usapin tungkol sa mga prediksyon, tungkol sa mga hula. Naglalabasan na naman mga kapatid yung mga manghuhula at nagsasabi kung ano ang mga magiging kapalaran ng mundo o ng mga bansa ngayong 2024. Lagi naman ganun mga kapatid. No? Pero isa sa mga kilala na nagbibigay ng mga prediksyon ay si Nostradamus mga tol. Di ba? So, ngayong 2024, sabing gano'n, may mga hula daw si Nostradamus na inaasahan o iniisip ng iba na baka magkatotoo ngayong 2024 mga tol. So ito panonoorin natin ngayon mula sa Wayon o Wiyon, Nostradamus Sensational Predictions for 2024. Mga kapatid, yan ang ating aalamin. Bibigyan natin ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, tatanungin muna kita, ikaw ba naniniwala sa mga prediction mga tol? Kung yung iba nagkatotoo, ito ba'y nangangahulugan na talagang tunay sila o nagkataon lang mga tol? No? Ano sa tingin ninyo? Comment ka na lang sa baba mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Yan. Nostradamus, a 16th century seer, continues to fascinate the world with his predictions mga kapatid. Kasi may mga nasusulat daw si Nostradamus na karamihan doon ay nagkatotoo na. No? Ako hindi natin alam, pero nung election kasi dito sa Pilipinas, di ba? May mga napanood tayo at binigyan natin ng reaction video. Pati yung mga magiging presidente, no? Dito sa Pilipinas ay di umano nahulaan daw o na-predict na ni Nostradamus. Diba? Pati yung kapalaran ni Noynoy, ni Pinoy, mga tol, na-predict din daw yun. Eh, ikaw, ano sa tingin mo? A French astrologer published his book, Les Prophéties, nearly 500 years ago. Sobrang tagal na, 500 years ago na. Okay, ito. The book contains 942 forecasts that appear to predict the future. So 942 daw yung forecast niya o yung pagsasabi niya ng mga mangyayari sa hinaharap, no? At yung iba daw diyan ay naganap na o nagkatotoo na mga tol, 'di ba? So katulad nga nung pagiging presidente ni PBBM, sabing gano'n, eh nahulaan daw 'yun. 'Di ba may mga napanood na tayong video niyan, parang 1 year ago na ata nakalipas, 'di ba? Nagkatotoo daw na si PBBM daw ay kasama no sa mga na-predict ni Nostradamus. Hindi natin sinasabing totoo mga tol. Hindi natin pinatototohanan niya. Nasa sa inyo pa rin kung gusto ninyong maniwala sa mga ganitong mga bagay. Kasi kung pag-uusapan natin prediction o propesiya, isa lang ang pinaniniwalaan ko. Kung ako lang tatanungin isa lang ang pinaniniwalaan ko, yung nasa banal na aklat lang, which is ang Bible, mga tol. Sa mga nakasulat doon, yun lang ang aking pinaniniwalaan. Pero yung iba-iba, katulad halimbawa yung mga naglalabasan ngayon dito sa Pilipinas, magkakaroon daw ng ganitong, ganyan, 'di ba? Minsan nagkakataon, minsan nagkakatotoo, pero hindi naman kasi alam mo yung parang napaka-in general yung mga hula nila. For example, sa lugar ng Quezon City, magkakaroon ng isang sakuna, isang banggaan. Talaga namang posibleng mangyari yung mga ganung mga bagay, di ba? Kumbaga parang sinasabi mo lang yung alam mo namang posible talagang mangyari. Di ba may mga ganung nanghuhula no? Tuloy natin. Essential to note that the prophecies are written in a cryptic and metaphorical style. Hence, they are open to various interpretations. Yun nga ang problema, no? May metaphorical style kasi, 'di ba? So, ang daming depende kung sino yung magi-interpret, kung sino yung magpapaliwanag, 'di ba? Depende kung sino yung magsasabi kung ano itong ibig sabihin ng mga sinabi ni Nostradamus. So, nagiging makatotohanan talaga kapag ikino-connect mo sa isang bagay, 'di ba? According to many reports, more than 70% of his prophecies have come true so far. Ikaw, naniniwala ka ba doon? No? Sabi ay more than 70% no ang nagkatotoo na daw
no? Sa mga propesiya niya. So hindi tayo pamilyar, no, sa ibang mga propesiya ni Nostradamus, pero talagang sumikat 'to at bakit ba siya sumikat? Sino ba nagpasikat sa kanya? Eh di yung mga tao din, 'di ba? Yung mga tao din at minsan kasi binibigyan natin ng ano yung sarili natin, eh. Binibigyan natin ng kumbaga masasandalan lang, 'di ba? Halimbawa eto mga tol, sa mga tao, 'di ba? Mahilig tayong magbasa, makinig ng mga zodiac sign, mga ganyan, mga Year of the Rabbit, Year of the Dragon, mga ganon-ganon. Tapos babasahin natin yung mga prediction, 'di ba? Tapos pag nabasa nating maganda ang future, maganda ang hinaharap mo sa susunod na taon, eh parang nagiging kampante ang mga tao, mga tol, no? Uy, maganda daw ang future ko next year. So asang-asa ka naman ngayon, 'di ba? Pero hindi mo alam, mga tol, na kahit ano pa yung nakasulat diyan sa mga predictions na 'yan, eh nasa mga kamay mo pa rin, 'di ba? Ang magiging future mo. Kasi halimbawa, ang ganda na future mo, mapopromote ka sa trabaho, magiging matagumpay ka sa negosyo, 'di ba? Eh, ang ginawa mo naman buong 2024, for example, sa trabaho, hindi ka naman nagpapapasok, lagi kang late, 'di ba? Hindi ka nakakatupad sa mga due date, 'di ba? Sa mga araw na dapat i-submit na, kung ano yung mga dapat i-submit. Sa tingin mo mapopromote ka niyan? Tapos pagdating sa business naman, nasa sayo pa rin yung mga decisions mo kung paano ka magde-decide, 'di ba? Tapos nasa sayo pa rin kung paano mo wawaldasin yung mga income mo. For example, pati puhunan mo, nagagalaw mo na sa sobrang magastos ka. Kasi inaasahan mo magiging malakas daw ang benta ngayong 2024. Wala ring mangyayari. Babagsak din yung negosyo mo. Tapos 'di ba, hindi ka nagpo-promote ng business mo, kaya kung may tindahan ka, hindi ka naman lagi nagbubukas, tanghali ka na magbukas kasi sarap ng tulog mo. Paano uunlad yung negosyo mo, no? So nasa sarili mo pa rin, no? Siyempre kasama diyan yung panalangin, yung gabay, hingi ka ng tulong sa Panginoon, at the same time, dapat sasabayan mo yon ng gawa. Hindi yung basta-basta aasa ka na lang sa mga predictions o sa mga zodiac sign ng mga Chinese pa. Di ba? Niniwala ka ba sa mga Chinese? No, tuloy natin. Yan, he said to have predicted the 9/11 terror attacks and even the start of the coronavirus pandemic. Oh. He made some predictions for 2024 as well. Oh, here are some. Oh, yan, alamin natin kung ano-ano yung mga prediction niya ngayon 2024. Oh, naval confrontation with China. Naku po, patay tayo dyan. Geopolitical relations are changing dynamically. Especially the rise of China and its changing relations with nations around the world. Diba? So nahulaan daw ni Nostradamus yun. Actually, no, yung China nga talaga ay paunlad ng paunlad. Doon, may napanood tayo, mga tol. Inamin mismo ng Chinese president na hindi maganda ang takbo ng ekonomiya nila at yung mga negosyo nila hirap makaahon. Diba? So, ang sabi ni Nostradamus ngayon 2024 daw ay the rise of China. Ibig sabihin yung pag-unlad ng China. So, parang sumablay ata si Nostradamus dun . Kasi inaamin ni President ni Xi Jinping na pabagsak ang ekonomiya nila at nanganganib daw. Pero umpisa pa lang naman ng taon, malay natin kalagitnaan o sa kabuuan ng taon, biglang bumawi. Ang China bumulusok pataas, mga tol. Diba? China showcased its brute force several times in regions around the South China Sea and Taiwan. And Nostradamus might have predicted in centuries ago. He wrote about combat in naval battle. Yan. Sinulat niya yung tungkol dyan. And he writing that the red adversary will become pale with fear, putting the great ocean in dread. Uy! The Great Ocean here might suggest the Indian Ocean and the phrase red adversary is reference to China. New Young Pope. Inuraan niya rin yung tungkol sa Papa. Bagong batang Papa. Mid-80s and has suffered health problems.
Nostradamus said in one of his predictions that due to old age, the Pope will be replaced by a new younger Pope. Oy. Ngayong 2024 yan kasi ito pinag-uusapan dito ngayong mga predictions niya ngayong 2024. So ang Santo Papa daw sa Roma ay dahil nga sa katandaan at dahil nga sa kalagayan ng kalusugan ay papalitan daw ng mas nakababatang Papa. So isa yan sa mga sinabi niya. Tignan natin mga tol, itong buong taon na to kapag hindi to nangyari, medyo sablay. Kapag nangyari, medyo tumumpak siya doon. However, I also predicted that this new leader would weaken his see and hold the position for a long time. Climate catastrophe, Etong mga bagay na to hindi na talaga maiiwasan to mga kapatid Kasi tao lang din ang gumagawa ng problema Yung climate change, global warming, tao lang din talaga ang may kasalanan niyan. In 2024, the world will witness climate chaos as per the French astrologer. And the dry earth will grow more parched. He predicts in one quatrain and there will be great floods. Nako, nakakatakot yung mga ganyan. Elsewhere, he warns of very great famine through pestiferous wave. Royal tumult. Nostradamus' writings hint at the potential royal tumult. In one of the quatrains, Nostradamus refers to someone he calls the king of the isle, who had a controversial divorce and who is driven out by force. Driven out by force. The analysts say that with king of the isles might be referred to as King Charles III. Sino ba yung mga nagbibigay ng kahulugan? Di ba? Sino ba yung nagtuturo? Baka si King Charles yan, no? He might be forced to abdicate due to persistent attacks on both himself and his second wife. So yun yung ilan sa mga hula, mga kapatid, ni Nostradamus dyan. Pero ang medyo concern tayo dyan, kung hindi man medyo, talagang concern, dito sa tungkol sa South China Sea, syempre andyan dyan ang pag-ahari ng China at saka sa climate change. Pero dun sa climate change kasi mga kapatid, yung mga natural catastrophe mga kapatid, no? Talagang nangyayari na ngayon Itong kamakailan lang, 'di ba? Grabe yung nangyari na naman sa Japan. 'Di ba? Niyanig sila ng malakas na lindol mga tol. So yung mga pangyayaring ganito ay hindi maiiwasan kasi ang mundo nga natin tulad nga nung nakalagay, hindi si Nostradamus ang may sabi nito, kundi ang Bible. Ang mundo ay papunta na sa kanyang kawakasan. Malapit na ang kawakasan mga tol. Diba? Yayanig, mas malalakas na lindol. Diba nakasulat din yan sa propesiya. Mga palatandaan kasi yan ng nalalapit na pagparito, ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesus mga tol. At huhukuman ang sanlibutan. Diba? So malapit yan mga kapatid. Hindi lang natin alam kung kailan yung eksaktong araw at oras mga tol. May mga nagsasabi nga matagal pa yan. Baka wala na tayo sa mundo. Hindi pa nagaganap yan. Well siguro sa atin matagal pa. Pero sa langit ay malapit na. Kasi ayon din naman sa banal na kasulatan, di ba? Ang isang araw sa langit ay parang 1,000 taon dito sa tao. At ang 1,000 taon natin dito ay parang isang araw lang daw sa langit. Yun ang sabi mga tol. Pero gayon pa man, nabanggit na sa Bible yung mga hula, yung mga kaganapan na magaganap bago ang wakas. At lahat yun ay nangyari na. Yung mga pandemya, paglaganap ng mga salot, yung paglaganap ng mga kasakiman, ng titindigang kaharian, laban sa kaharian. Nangyari na lahat yun mga tol Baka nga doon lang din bumase si Nostradamus di ba? Pero eto mga tol, isa na lang ang bagay na hindi pa nagaganap, no? Isa na lang, yung mismong araw na muling pagbabalik ng Panginoong Jesus na pwede mong sabihing malapit na, pwede mong sabihing malayo pa, pero hindi natin alam kung kailan yan.
magaganap. Puwedeng mamaya, puwedeng bukas, puwedeng next week, next 1 year, next year, next 2 years, next 5 years. 'Di ba, puwedeng si PBBM na yung huling presidente ng Pilipinas. Lahat posible, 'di ba? Kasi walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kahit ang Panginoong Hesus hindi niya alam kung kailan. Ang tanging nakakaalam lang ay ang nag-iisang Diyos na tunay sa langit, mga tol. Ikaw bilang isang tao, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.